Doc Lyndon to the rescue. Walang-wala to sa mga ginawa sa akin ni Ma'am Moira, kaya okay lang ako. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa mga naganap sa pamilya ni na Dr. Annalyn Santos, Dr. Carlos Benitez, at sa pamilya ni Dr. Tanyag ay mas lalong ang naging malapit si Dr. Javier kay Giselle Tanyag. Wala rin naman kasing anak, asawa o pamilya si Giselle Tanyag kundi ang kanyang daddy lamang at ang kapatid na si Obeng. Ganon din naman si Dr. Javier. Subalit may malalim palang dahilan kung bakit nag-iisa si Dr. Javier. Nalaman nga pala ni Dr. Javier ang ospital kung saan nanganak si Giselle Tanyag sa Amerika. Wala naman siyang kuryosidad na hanapin o alamin kung sino ang naging anak nito. Subalit dahil nandun na rin naman siya, ay tinignan niya na rin ang birth record ni Giselle Tanyag. At dahil doktor nga siya ay pinayagan siya na ma-access ang mga record nito. Laking gulat noon ni Dr. Lyndon Javier nang makita ang pangalan ng nasabing baby ni Giselle Tanyag. Iyon kasi ang unang pangalan ni Dr. Lyndon Javier bago pinalitan ang kanyang pangalan ng mga taong umampon sa kanya. Iyak nang iyak si Dr. Javier nang malaman niya na siya pala ang tunay na anak ni Dr. Carlos Benitez at ni Giselle Tanyag. Pagka-uwi nga niya galing sa Amerika ay agad nga niyang kinumpronta si Giselle Tanyag kung totoo bang nagkaroon sila ng relasyon ni Dr. Carlos Benitez. Umamin naman si Giselle Tanyag at sinabi niya na nagkaroon sila ng anak subalit ang anak na iyon ay namatay na. Ayon kay Dr. Javier, hindi patay ang kanilang anak dahil ang anak na tinutukoy niya ay walang iba kundi ito. Laking gulat noon ni Giselle Tanyag nang sabihin nga ni Dr. Javier na anak siya ni Giselle Tanyag at ni Dr. Carlos Benitez. Kung susumahin nga ay magkakapatid pala sila ni na Zoe Tanyag at ng isa pa nitong anak na si Harry. Matanggap kaya siya ni Dr. Carlos